So, good afternoon po everyone. Ito po yung part 2 nung ng chapter 2. Tapos ang topic po ay theoretical framework. So, yan. Yung theoretical framework, so may apat na part yan. So, ang first part is related literature and studies, synthesis, conceptual framework of the study, definition of terms and variables. Okay, so itong related literature and studies, the writer of the thesis or dissertation should give a brief summary to the written literature and studies that have a relationship with the present study. So, syempre, siguro lahat naman tayo is nakapag-thesis na at this point. Yun nga, syempre, itong related literature and studies, dapat mag-research ka nung mga bagay, nung mga literature like journals, like mga past thesis, tapos ilalagay mo yun sa mismong thesis mo. Tapos ang point nun, kaya mo ginagawa yun is para makagawa ka ng parang backbone dun sa mismong thesis. So ayan, so meron tayong example dito. So itong example ko na binigay niya dito is thesis to sa LSPU, and ang title is Queuing System Analysis in the National Bureau of Investigations, NBI, Satellite Office in Pagsanhan, Santa Cruz, Laguna, by Crisostomo et al. 2023. So anahin na natin quickly kung paano ba nagana yung dito, yung theoretical framework niya. So dun sa book na binigay ni sir, medyo iba kasi 'di ba sa book na binigay ni sir, sabi nalagay niya yung related literature and studies, pero sa thesis natin, sa thesis manual natin, yun ay around chapter 2 pa, next chapter pa talaga yun. Pero ito, sa theoretical framework pa lang, ilalagay mo na dapat yung mga related literature at studies. So, meron din naman dito. So, tingnan natin. So, this study will be anchored from the theoretical support ng ni A.K. Erlang's Queuing Theory 1904. So, yun, nagbigay siya ng theoretical support dun sa mga bagay-bagay na kailangan. So, which is a very useful mathematical tool for the analysis of probabilistic systems of client and servers. So, tas nagbigay din siya ng content information kung ano ba yung queuing theory, kasi syempre yun yung gagamitin niyang tool para ma-analyze kung ano ba yung gusto niyang problem na ma-solve. So, queuing theory is a field of operations research that investigates and analyzes the act of waiting in lines. Okay. So, next tayo. So, related literature, the Webster Dictionary defines literature as all the writings of a country or a period or a book dealing with a special subject valued as works of arts like drama, fiction, essays, poetry, biography, etc. Therefore, any written material, information, or article found in books, magazines, periodicals, encyclopedias, journals, newspapers, and other publications such as speeches, letters, diaries, bulletins, circular reports that meet the required expression qualifies to be called literature. So, yun nga, so in simplest terms, so anything na ginawa sa isang time period na that could be written down is considered to be related literature. So ngayon, this begs the question kung kung pwede ba nating what do you call this? Pwede ba nating i-cite ang mga video na format. So let's say meron kang video na gusto mong i-cite, kasi for example, merong professor sa isang university na siya lang yung tanging hindi naman let's say in this hypothetical example, siya lang yung tanging person in the world na nakakaalam tong subject na to, and hindi niya naman sinulat yung mga sinabi niya. So paano mo isa-cite yun? So based sa mga sinabi ni Sir Victor na nakaraan, is pwede mo naman yata siyang i-cite. So ngayon, ang naalala ko dati, senior high pa, nasabi rin yata ng teacher namin sa thesis, dapat kapag magsa-cite ka ng video na sa YouTube, gagamitin mo yung transcript na method no YouTube. Kasi kung titingnan mo, 'di ba, dun sa may baba nung drawing ko na lang para may idea kayo. May ganyan sa ilalim ng video player. Tapos parang merong something dito. Pipindutin mo lang 'yan, makikita mo yung parang yung buong transcript ng video. So doon, pwede mo siyang doong i-cite. So, hindi ko lang alam kung paano mo siya isa-cite properly, kasi syempre, katulad nga ng sinasabi sa nakaraan, sobrang weird tsaka sobrang hirap mag-keep up sa APA rules na pina-follow ng university natin. So, yun. So, just look it up kung meron kayong video na na gustong i-cite from YouTube. So, baka may nasasabi na, okay, YouTube lang naman yan kasi sino naman nagagawa.
sa YouTube kasi marami na rin kasing experts talaga doon. So hindi lang yun verified by, kunyari ako, naniniwala ako na expert tong YouTuber na to, hindi. May nakalagay na talaga mismo doon sa ilalim ng video na nakalagay na this is from a ex-expert from this field na licensed sa US or licensed sa Europe, licensed sa UK. Ganun. May mga ganong may mga ganong bagay na nakalagay sa ilalim. So hindi na tayo wala na tayong wala na tayong problema sa paghahabol kung kung legit ba tong information na meron tayo or hindi. So next. So related studies are investigations that are usually unpublished materials like manuscript, thesis, and dissertations which were conducted previously to the present study and has similarity and relatedness. They are also classified as local if the study was conducted in the country, and foreign, of course, if the study was conducted abroad. So, yun, gusto ko lang ulit i-point out, saan kaya papasok yung hindi naman, isip ko saan kaya papasok yung video. So, syempre, kunyari, Pilipino ka, technically, pinublish mo yung video under the name of YouTube, ang YouTube is headquartered sa California, diba? Sa US. So, yun? Saan siya mapapasok? Local o foreign? So, medyo gray area yan. So, yun nga. Pero, okay. So, balik tayo sa natin. Dito lang sa scope natin. So, yun nga. Sabi dito, like manuscript lang. Ayan, manuscript, thesis, tsaka yung mga dissertations. Yan, mga unpublished materials, dissertations na conducted previously. So, yung kanina, yung pinakita ko sa inyong example, balikan na natin. Yan. Yung Queuing System Analysis in the National Bureau of Investigations Satellite Office in Pagsanhan and Santa Cruz, Laguna, nagpo-fall siya dito dun sa thesis tsaka dun sa manuscripts. Ayan. So, yun, balik tayo. So, yun, dito tayo sa importance of related literature and studies. So, number 1, assist the writer in searching for a research topic. So, basahin mo muna lahat. So, guide the researcher in the formulation of the conceptual framework and in preparation of the research design, methodology, sampling techniques, instrumentation, statistical analysis, etc. And provide information that may support and strengthen the findings of the study on hand. So, as you may know, halos lahat siguro tayo is i-stat lang. Bad term. Wag lang. Mag-i-stat tayo sa paggagawa ng thesis, right? So, hindi naman pwedeng kunyari next week magpo-propose tayo sa ng thesis natin. Hindi naman automatic alam mo na agad kung ano yung mga gusto mong mangyari dun sa thesis mo, di ba? So, ngayon, ang point din kasi ng paggagawa ng chapter 1 to 3 first before actually making the chapter 4 is para malaman mo din kung ano ba yung mga gusto mo lang ilagay dun sa thesis mo, tsaka kung ano yung mga gusto mong i-chaff off katulad dun sa thesis mo. Katulad yan. So, assist the writer in searching for a research topic. So, ngayon, as more, kunyari, meron kang topic X na gusto mong i-research. So, gawin mo, i-research mo lang siya ng i-research hanggang sa mahanap mo na kung ano yung research topic, kung ano ba talaga yung gusto mo. Diba? So, lahat ng chapter, siguro, is nagko-contribute sa nagko-contribute sa pagka-pinpoint kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari doon sa thesis mo. So, yun yung isang importance ng related literature and studies, pero yung sinabi ko sa inyo is nag-extend pa yon beyond related literature and studies. So, yun. So, dito tayo sa another example. Another example is a survival analysis of dropout in the academic year 2020 to 2021 using Cox proportional hazard regression. So, Hilario et al. 2022. So, yan, theoretical framework ko. So, theoretical framework niya is academic mediation theory, general deviance theory, divine, etc. So, makita nyo, lahat yan may theory sa nagagawin ako. Ayan. So, ayan, tong mediation theory, tong general deviance theory, lahat sila may theory sa ilalim. Kasi, sa LSP nga, hindi natin ginagawa yung katulad ng sinasabi dun sa book na parang maglalagay ka ng mga related literature studies, ganun, sa theoretical framework, kasi yun ay pumapasok sa chapter 2 natin. So, ngayon, pag gagawa tayong theoretical framework sa LSPU, dapat maghanap tayo ng mga theories na magba-back up dun sa dun sa thesis natin. So, technically, ang nire-report ko ngayon is chapter 2. Pero, ang theoretical framework, as far as I know, is nasa chapter 1 ng mga usual studies dito sa LSPU. So, yan. So, structural strength theory. So, yan. Itong mga to, dapat, dito sa first part, kung i-analyze natin, nilist out niya muna yung mga theories na nagbibigay sa kanya ng
na nagbibigay na parang, yun nga, sabi ko kanina, backbone sa thesis. Parang meron kang summary. Tapos dito sa next parts is dun yun na parang fini-flesh out kung ano ba yung mga yung academic theory, dun yung advanced theory, and how it actually supports yung mga bagay na yung mga bagay na gusto niyang i-claim, tsaka yung mga bagay gusto niyang i-research dun sa thesis niya. So next, yan. So ito naman, so an investigation of crime incident reports in the province of Laguna using machine learning, a predictive modeling approach. So ito kay Sir Mark to. So ayan, so ang ginawa naman dito ni Sir Mark is naglagay lang siya dito ng so hindi niya ginawa yung yung quote unquote technique nung kanina na nilist out niya muna yung mga theories, tapos saka niya finish out. Ang ginawa niya dito is nagbigay muna siya ng ng parang introduction kung bakit ba natin kailangan ng theoretical framework. So, tingnan natin. So, in recent years, under the momentum of the development of the related theories of criminology, relying on the progress of quantitative forecasting technology. So, as you can see, di ba, dito tayo nag-start tayo sa momentum ng tapos bigla niyang sinigway yung quantitative forecasting technologies kasi dun papasok yung thesis niya. So, such as police geographic information, computer statistics, crime mapping, massive data technology, etc. So, it significantly improves the effect of police intervention and crime prevention. So, 'di ba? So, parang ang nangyari is nagbigay siya introduction tapos doon tinatry niya ipasok kung bakit kung ano yung mga theories na meron. So, tingnan natin sa next part. So, ayan. So, ito yung isang theory nung binigay niya, sir, is yung the development of theory of crime prediction. So, ayan, so bakit 'di ba since about crime incident reports yung ni sir. So bakit hindi yung yung kunyari is yung mga inaaral ng criminology yung ilagay niya na yung kung bakit nagkikrimen yung tao, bakit yun to, bakit yun yan. Hindi. Kasi gawa na ang purpose ng study niyo is to predict yung mga crime incident reports, 'di ba? And tsaka yun nga from the word itself, investigation lang, 'di ba? Investigation ng data na meron tayo. So hindi natin kailangan yung mga bagay na yun na why, how, yung mga ganun. So, dito tayo ngayon sa papasok na dun sa crime prediction lang, dun sa meron lang tayo. So, yan. So, next tayo. So, ayan, isa pa. So, crime prediction technology is driven by big data. Okay. So, kung makikita nyo, yung kay Sir dito, ayun, next, iba na yung susunod. Itong kay Sir dito, dalawa lang yung binigay niya. Pero, mahaba naman yung niya. Hindi ko lang pinicturean lahat. Actually, pinicturean ko lahat, pero kinot off ko na kasi ang haba. Hindi mo mapakita sa screen. Ayan. Tapos, ayan, eto naman, ganun din. Hindi ganun. Ang ginawa niya is diladaran niya rin ng maraming theory tapos in-explain niya lang. Tapos dito kasi dalawa lang. So, pick your poison na lang kung ano yung trip mo. Kung anong gusto mong gawin. Ayan. Okay, so, characteristics of a good review of related literature and studies. So, surveyed material should be relevant and updated. So, kung makita nyo, dito yung kay Sir pa lang, very relevant na agad, di ba? Kasi syempre, crime prediction tayo. So, relevant and updated. So, although there may be information written long time ago which could be cited in the present study and still be acceptable. Of course, di ba? Patulong sinabi ni Sir, ni Sir Vic. Di ba? Although there may be information written long time ago which could be cited in the present study and still be acceptable. Kunyari meron tayong constraint na bawal kang mag-cite ng related literature and studies more than 20 years ago. Kunyari, ang pure thesis ka, ang thesis mo is about number theory and kailangan mong i-cite yung proof ng ng Fermat's last theorem. Ang Fermat's last theorem was proved around 1980s, 1970s, di ba? So, ibig sabihin, hindi mo na pwedeng yun. So, kung yung gusto mo mangyari, ipoprove mo yung buong theorem na yun. Di ba? I-rewrite mo, di ba? Hindi ganun. So, syempre, although, dapat maganda yung relevant, tsaka updated, pero kung kung acceptable pa rin naman, so, edi go tayo, di ba? So, number 2, materials reviewed should be reliable and objective. So, yan, hence the use of fictitious data is definitely condemned and discouraged for this is committing intellectual dishonesty in doing research. Yon. So, yon, i-circle out ko lang. Itong fictitious data. Pag sinabi fictitious data, yun yung data na dinodoktor mo lang. Diba? Kunyari, siguro hindi naman. Kunyari meron kang 200 pang data points na kailangan mong i-interview. Kasi sinabi ng ni panelist A, ni panelist B na kulang. Okay, ulitin mo yan. Ka ulit. Kunyari may ganyang scenario. Siyempre, mali naman. Mo lang 'yon.
na idodoktorin mo lang yung next 200 dito na kasi tinatamad ka or kulang sa financial support, 'di ba? Kasi syempre, parang nawawala yung point nung bakit ka nagtitisis, 'di ba? Tsaka to be brutally honest, kasalanan mo din naman 'yun. Kasi syempre, una, ikaw yung pumili ng topic ngayon. Pangalawa, panigurado, kung alam mo yung ginagawa mo, malalaman mo din naman na nagkamali ka. Tsaka ito pa, hindi lang dun yun, no? Sige, kasi kunyari, may mga missing data sa isang kasi hindi naman lahat ng databases na makukuha mo sa isang government agency or sa kung ano man is laging complete. Laging may mga missing data, may kunyari dito sa araw na to nagkaroon ng brownout. Hindi automatic lang na-record yung data ng Sige, example sa 7-Eleven. Sa 7-Eleven, nire-record lahat ng scan mo, kada scan mo, ganito yung presyo, ganyan. Paano pag nagkaroon ng brownout? Meron kaming system na ginagawa is kumukuha kami ng papel, tapos sinusulat lang namin yung mga presyo tsaka yung kung ano yung product na binili. Pero kapag kunyari, bumili ka ng tig sa 10 chocolate, tapos meron din bumili sa amin tig sa 10 shampoo. Ang ginagawa namin, hindi na namin sinusulat yung para mabilis. Hindi na namin sinusulat yung shampoo or kung chocolate man lang. Ginagawa namin, ina-add one lang na lang namin yung tig sa 10 para kapag pagkatapos na ng shift mo, i-add mo na ito, tingnan mo kung may short ka o hindi. 'Di ba? So ibig sabihin, nawala yung data nung chocolate o tsaka nung shampoo, 'di ba? So yun, another real life example na nangyari talaga sa akin na habang nagtatrabaho ako ngayon, 'di ba? So yun yung mga example ng mga cases na quote unquote baka kailangan mo maglagay ng fictitious data pero you should not. Kasi marami namang ways para ma-fill in yung data na yun, like resampling, or syempre sinabi ko kay sir, ayaw yata ng sir yun, pero kunyari kukunin mo yung mean ng mga presyo in the past siguro hour tsaka next hour, tapos ilalagay mo na lang yun, pwede siguro yun, so technically hindi ka naglagay ng fictitious data kasi medyo mathematical pa rin. So pero that's still up for debate. So next tayo, another example. Ito ay balikan sa unang example kanina, nakakadalawang example tayo ng thesis. So this is the first example, kanina binalikan ko lang. So queuing system analysis in the National Bureau of Investigation, Satellite Office in Pagsanhan and Santa Cruz, Laguna, Crisostomo et al. 2023. So ayan. So kung makikita nyo, wait lang, balik natin sa pinakauna. Nakalagay dito is dapat meron kang definition of terms and variables. Ito. Nakalagay siyang gano'n. So, may definition of terms and variables dapat. Pero, sa LSPU kasi, hindi siya nakalagay sa theoretical framework. Magkakaiba siya. Meron kang theoretical framework, meron kang conceptual framework, meron siya kanya-kanyang section. Pero, dito sa thesis na to, na nakita ko, ginawa niya talaga yung oldies na nakalagay dito sa book ni Sir. Ang ginawa niya, yung definition of terms na andito na sa theoretical framework. So hindi ko alam kung bakit yan. Siguro baka yung advisor din siguro nito is baka yun din yung alam niya kasi nga medyo matanda na nga yung libro na yun. So yun, parang quote unquote mali itong ginawa niya, pero syempre acceptable pa rin naman kasi nakagraduate na. So yun, so queue length, system length, wait time in queue, and total time in the system is yun yung mga definition of terms na gagamitin nyo sa thesis niyo. So next. Ayan, ito pa, meron pa isa dito. So, first in, first out, last come, first serve, servers in random order, etc. So, ayan, ito tayo sa pangatlong example. So, ito ay Profit Optimization in Joshua Smith Products Incorporated, Tagcarlan, Laguna, using Linear Programming Model, Competente et al. 2023. So, ito yung thesis ni Ate Russell. So, yan nga, ito, katulad lang din kay Sir Mark, is, actually, magandang example pala ito. Ayan. Naglagay siya ng konting definition. Linear programming provides a great introduction to the study of constraint maximization, MEME. So yun, dito ilalagay niya yung mga theories na nagbibigay sa kanya ng spine doon sa thesis niya. Pero dito mo din nilalagay yung mga equations na gagamitin mo doon sa thesis mo. Ayan, tingnan mo, maximize or minimize. Ito yung z, di ba? Ito yung objective function ng nung linear programming ni Ate Russell. Tapos ito yung mga constraints. Ayan. So kung makikita nyo, medyo weird yung itsura niya dito, pero syempre pick na lang kung less than, equal, or greater than. Tapos ito yung non-negativity ng bawat decision variable. Ayan, so ibig sabihin sa theoretical framework, so to sum it all up, hindi lang
hindi lang hindi lang yung theories tsaka yung madaming theories yung kailangan, okay lang di kahit dalawa or isa lang or tatlo, ganun. Okay lang yun basta nabibigyan ng support yung thesis mo. And isa pa, since tayo sa mga math students tayo, kapag merong formula na kailangan gamitin yung thesis mo, ilalagay mo rin doon sa theoretical framework. So ayan, ito pa isa. So meron pa isang ganito. Ayan. So thank you at yun lang po. Okay, any questions directed to Sir Escocés? Okay? And by the way, ako ang advisor ni Sir Mark Rosario, no? Ipinapaubayan na namin sa technical editor yung pag-check nung, for example, definition of terms, ano? So na-overlook nung technical editor yung paggamit ni Sir Mark ng dictionary definition. Oo, nakita ko nga diyan So dictionary definition, hindi siya present ng operational definition. Tama ba, Sir Escocés? Yes po, sir. Ano lang po yung nilagay niya? Yung crime prediction tsaka Oo. Oo. Diyan sa research ni Sir Mark, may nakita ba, may nakita ka bang gaps na pwedeng pagmulan ng topic? Hindi ko pa po kasi nababasa pronto back yung thesis ni Sir Mark, pero bala ko po talagang basahin. Kasi meron naman po siguro yun sa recommendations dun sa chapter 5 po ni Sir. Oo. Well, anyway, hindi mo naman siya hindi ka pa nagsusulat naman ng manuscript mo, So hindi naman siya part ng related literature, Okay, sige, go ahead. Chapter 3 na po tayo. Next group. Thank you. Wait lang po. Gawa lang po akong bagong link, then lipat na lang po lahat doon. Thank you. Okay, so make sure na recorded pa rin itong ating session. Okay?